hindi ko pa rin lubos maintindihan ang aswang na kagaya mo. Poprotektahan ang mga kagaya namin. Ngunit nararamdaman kong ligtas ako dahil nariyan ka. Hindi maganda ito. Ayaw siyang tigilan ng kumukulam sa kanya. Naku po, parang sinasaliban siya. Wala ho ba kayong pwedeng gawin para hindi ito malabang kulam sa kanya? Alam kong hindi ninyo kasama ang mayabang na aswang na yon. Kaya magpaalam na kayo sa mundong ito. Lumayas ka dito! Halimaw ka! Huwag mo kaming gambalain! Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na ang mga tagapakinig ng channel na ito. Gusto kong ibahagi ang naging karanasan ko nung magdalang tao ang kapatid ko. Sunod-sunod ang mga nangyari sa kanya. Namatay ang nobyo niya, inatake siya ng tiktik na isang uri ng aswang. Nagkasakit pa siya. Ngunit sa kabila nun, nagkaroon siya ng panibagong pag-asa dahil sa tulong ng isang estrangherong lalaki na tumulong sa kanya. Pero natuklasan naming isa rin itong aswang. Natuklasan kong hindi lahat ng aswang ay masasama. Para lubos ninyong maunawaan ang aking karanasan, ako nga pala si Christian at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ate! Ate Liza! Grabe, ang sakit ng dibdib ko ha. Di ako makahinga. Bakit ka ba kasi tumatakbo? Para kang hinahabol ng multong walang paa dyan. Ano ba yon ha? Ay naku ate, paano ko ba ito sasabihin sa'yo? Ano kasi ate may masama akong balita sa'yo pero sana huwag kang mabibigla ha. Masamang balita na ano? Kasi hindi ko na alam kung paano sisimulan eh. Natatakot akong mabibigla ka tapos maging hindi maganda yung epekto sa'yo at sa pamangkin ko eh. Christian naman eh. Sabihin mo na lang kasi sa akin, mas lalo mo lang akong pinapakaba eh. Ano kasi, naku paano ba ito sasabihin? Kasi ate, si Kuya Tisoy, si Kuya Tisoy, patay na. Anong pinagsasabi mo dyan? Hoy Christian, masama magbiro ng ganyan ha? Naintindihan ko naman po kung ganyan ang reaksyon nyo, ate. Pero nagsasabi po talaga kasi ako ng totoo. Wala na po si Kuya. Pero paano ba nangyari yun? Dinalhan niya pa ako ng prutas kagabi eh. Christian, wag kang ganyan ha. Hindi maganda yan. Masasapok talaga kita. Hindi pwedeng magkatotoo yung sinasabi mo. Alam mo namang hindi niya ako pwedeng iwan, di ba? Pasensya ka na po talaga, ate. Pero totoo po talaga yung mga sinasabi ko sa'yo. Anong nangyari dito? Bakit parang napaka-tensyonado naman yata ng pinag-usapan niyo dyan ha? Ano meron? Kasi tay, nabalitaan ko sa nanay ni Kuya Tisoy na patay na ho siya. Kagabi lang. Inatake daw ng aswang po. Teka ano? Naku po, babaging Diyos. Totoo ba talagang patay na si Tisoy? Naku po. Paano ni kapatid mo tanak nila? Naku anak. Anak, ayos ka lang ba? Paano ko ako magiging maayos, Nay? Tuwang amo ng dinadala ko'y wala na. Ano ang gagawin ko? Hindi niya ako pwedeng iwan. Tatay! Tahan anak. Wala na tayong magagawa. Wala na siya. Ang kailangan mong gawin ay ang magpakatatag ngayon, ha? Gusto mo bang dalawin mo siya bukas? Hindi ko alam kung kakayanin ko ba siyang... Kung kaya ko ba siyang tignan sa loob ng kabaong. Ang sakit-sakit ho, Tay. Parang sinasaksak ang puso ko, Tay. Ate, tahan na kayo. Huwag ka na umiyak. Baka makasama sa'yo at sa bata eh. Ito, uminom ka muna ng tubig. Diyos ko. Bakit ito nangyayari sa akin? Bakit?
Anak, wala na ang tatay mo. Paano na tayo? Naku po. Ate, gusto mo na bang magpahinga muna? Ihatid kita sa kwarto mo. Ayoko muna magpahinga. Mas lalo ko lang iisipin ang pagkawala ni Tisoy. Hindi rin ako makakatulog. Kailangan mo magpahinga, Ate Eliza. Tingnan mo. May isa pang buhay sa sinapupunan mo. Isipin mo naman yung anak mo, ate. Iniisip ko naman ang anak ko eh. Kaya nga nagkakaganito ako eh. Wala lang ama niya. Nawala na rin ang plano naming dalawa na bubuo ng isang pamilya. Alam kong mas matindi ang sakit na nararamdaman mo kaysa sa nararamdaman ni tatay, ate. Pero huwag mo namang isakripisyo ang kalusugan mo at ng anak niyo. Ay, hindi ko naman sinasabing huwag kang magluksa, ate. Mahal mo yung tao eh. Ama ng batang pinagbubuntis mo eh. Pero kasi naman, ate, isipin mo muna yung sarili mo at ang anak mo. Ay, pwede ba yun, ate? Pakiusap naman oh. Hindi. Hindi mo talaga ako naiintindihan, Christian. Pwede bang pabayaan mo na muna ako? Kailangan ko muna mapag-isa. Basta, nandito pa kami ni tatay, ate. Mamahalin namin ang anak mo at tatayo kaming ama para sa kanya. Kaya sana makinig ka naman sa akin. Nakikiusap ako. Magpahinga ka na muna. Ay, pasensya ka na ha. Kung nasigawan kita kanina, masakit lang para sa akin na nawala na si Tisoy. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Oo na, pasensya ka na rin na. Medyo nainis din ako kanina sa iyo eh. Alam ko namang nagdadalamhati ka para sa pagkawala ng nobya mo. Pasensya na hindi man lang kita naintindihan. Huwag mo nang pabayaan ang sarili mo, ate ha. Yun lang. Magiging panatag na ako. Salamat at nandyan ka palagi sa tabi ko, Christian. Kayo ni tatay. Magpapahinga na ako. O teka, ihatid na kita, ate. Tay, mag-usap po tayo, pwede ho ba? Ihatid ko lang si Ate Eliza sa kanyang silid. Sige. Eliza, anak. Tandaan mo mahal na mahal ka namin ng kapatid mo. Kung kailangan mong umiyak, handa kaming maging sandalan mo. Kung gusto mo na kausap, basta makikinig kami. Basta palagi magtatandang nasa likod mo lang kami ha. Salamat ho, tay. Lagi ko yung tatandaan. Magpapahinga na ho muna ako. Sige na, anak. Alalayan mo na mabuti ang kapatid mo para mag-usap na tayo. Teka lang. Bakit bukas ang bintana? Naisara ko yan kanina bago ako lumabas Baka nakalimutan mo lang isara yan, ate. Naku, sa susunod, i-double check mo yung bintana mo ha. Alam mo namang buntis ka eh. Gagawin ko yan sa susunod. O siya, ipagtitimpla kita ng gatas para makatulog ka na mahimbing mamaya. Salamat sa pag-aalaga mo sa ate, Christian. Dapat nga, ikaw ang inaalagaan ko eh. Ikaw naman, ate. Bibiro ka pa. Ganun naman talaga magkapatid eh. Dapat nagtutulungan tayo. O siya, ipagtitimpla muna kita ng gatas ha. Ipinagtimpla ko nga ng gata si Ate Eliza. Ayaw na ayaw ko siyang ma-stress, lalo na't 4 na buwan pa siyang buntis nung mga panahon na yon. Naaawa man ako sa kalagayan niya dahil sa biglaang pagkamatay ng kanyang nobyo. Pero ayokong pabayaan niya ang kanyang sarili. Bumalik ako sa kanyang silid, dala-dala ang isang baso ng gatas. Oh, ate. Ito yung gatas mo. Ubusin mo yan ha. Tsaka ilagay mo lang sa mesa ang baso pagkatapos mo. Ang bait-bait talaga ng kapatid ko. Ikaw na ang paborito kong kapatid. Binido mo pa talaga ako. Ako lang naman ang nag-iisa mong kapatid eh. Uy, paalala lang ulit ha. Matulog ka na. Huwag ka na muna mag-isip ng kung ano-ano, okay? Oo na po, tay. Sobrang stricto mo naman. Dinaig mo pa si tatay eh.
Mabait naman yun si tatay, ate. Ako, mabait din naman ako. Pero mas lamang yung pagiging stricto ko, no? O siya, lalabas na ako. Kakausapin ko pa si tatay. Basta matulog ka na, ha? Opo, matutulog na ako. O, tay. Gusto niyo ho ba ng kape habang nag-usap tayo? Oh, mukhang seryoso ata ang pag-uusapan natin, anak ah. Kinakabahan tuloy ako sa'yo. Yung bata mo pa, ang utak mo pang matanda na eh. O siya, maupo ka na. Baka hindi ako makatulog pag guminom ako ng kape. Mabilis lang ho talaga ako mag-mature, tay. Medyo sensitibo kasi ang usapan natin, tay. Ayokong marinig ni ate. Tungkol ba to sa kanya? Sa kapatid mo? Ay, opo, tay. Pumunta agad ako kanina sa bahay ni na Kuya Tisoy. Nang mabalitahan ko nangyari sa kanya. Gusto kong kumpirmahin ang nangyari. Kinausap nga ako ni Aling Tere. Naku, galit na galit siya kanina. Pinagduduro ko pa niya ako eh. Sinabi niya si Ate Eliza raw ang may kasalanan ng lahat. Siya daw ang nagdala ng kamalasan sa buhay nila. Dahil simula na magbuntis siya, sinusundan na raw ng aswang ang anak niya. Kaya yun, nagkasagutan kami kanina. Sabi ko wala siyang kinalaman sa nangyari. Sa anak nila, aswang ang pumatay kay Kuya Tisoy at hindi si ate, no? Kaya sana tay, wag na po natin siyang papuntahin sa bahay nila Aling Tera. Baka kung ano pa ang mangyari kay ate. Oo nga. Kung ganun sangayon ako sa'yo. Baka kung anong gawin ni Tera sa anak ko buntis pa naman siya. Oo nga po. Yung problema lang hutay. Paano natin papaliwanag kay ate na hindi siya pwedeng pumunta sa lamin ni Kuya Tisoy? Baka magwala siya kapag hindi natin pinapunti. Oo nga, Elo. Yan din iniisip ko Wala ho bang pamahiin sa inyo, tay? Tulad ng bawal magpunta ang buntis sa lamay kasi baka sundan ng aswang. Yung mga ganun pamahiin, tay? Oo nga na. Bakit hindi na lang yan ang sabihin natin sa kanya? Baka po kasi sabihin niya lang na magdadala siya ng bawang. Tapos pupunta na siya dun. Dapat yung pamahiin na walang lusot sa kanya, tay. Grabe ang hirap naman yan, anak ha. Pero mag-iisip ako bukas sa magandang dahilan. Para naman hindi na siya pumunta sa lamay ni Tisoy. Sige ho, tay. Basta sabihin niyo agad ako bukas, ha. Kailangan malaman ko kung anong pamahiin ang sinasabi mo. Para makapag-isip ako ng isasagot. Kapag nangatwiran si ate. Naku, emosyonal pa naman yun lalo na't buntis siya. Oo nga, tama ka dyan. Kailangang mag-ingat. O siya, matulog ka na rin, iho ha. Alam kong pagod ka na sa trabaho mo tapos iniisip mo pa ang kapatid mo. Nga pala, maraming salamat sa pagiging mabuti mo, Christian, ha? Wala nga naman po. Itay, sino pa ho ba yung magtutulungan kundi tayong pamilya, di ba? Sige po, magpahinga ka na rin ho, tay. Bawal pa naman ho sa inyo magpuyat. Oo, anak. Matutulog na rin ako maya-maya. Tinanguan ko si tatay at pumasok na ako sa aking silid. Hindi ko na sinilip si ate sa kwarto niya dahil baka magising pa. Inayos ko muna ang sarili bago nahiga sa kama. Iniisip ko pa rin kung anong alibay ang sasabihin ko kay ate. 15 anyos pa lang ako noong mga panahon na yon. Pero para na akong 30 kung mag-isip. Mabilis akong nakatulog nung gabi na yon. Kinabukasan, maaga akong nagising. Sinenyasan ako ni tatay na lumapit sa kanya. Oh, ano tay? May naisip na ho ba kayo? Sa totoo lang, wala pa anak alas abutin ako ng umaga kakaisip sa pamahiing sasabihin ko. Yung mga sinabi mo kagabi, baka pwede na yon. Baka ho kasi pumalpak tayo, tay. Ayoko magalit sa atin si ate. Ano ba? Hindi naman niya malalaman kung malaman niya man, pwede sabihin mo sa kanya ang totoo. Oo nga no, tay. Ba't kaya hindi na lang natin sabihin sa kanya yung totoo? Ano ba? Hindi ba't sa'yo na rin nang galing na buntis siya at baka mag-isip siya ng kung ano-ano? Alam ko ho, tay. Pero ayaw ko sanang magsinungaling sa kanya hanggat maaari. O siya, ganito na lang. Pag-isipin na lang natin, ginagawa natin to para sa kanya. Magiging maayos din naman ang lahat, anak. Basta manalig ka lang.
Pero tay, baka isipin ni ate na pinagkakaisahan natin siya. Baka mas lalo na siyang magalit kapag nalaman niya ang totoo eh. Alam mo, mas pipiliin kong magalit siya kaysa makarinig siya ng masasakit na salita mula sa pamilya ni Tisoy. Wala namang kasalanan ng kapatid mo eh. Ay, sakit lang talaga makita siya ng ganito tay. Ilan po hindi madali yung pinagdadaanan niya. Sana lang maging matatag si ate. Huwag kang mag-alala. Magiging matatag ang kapatid mo, anak. Nandito naman tayo sa tabi niya eh. Tsaka hindi natin siya iiwan. Tsaka pababaya, ikaw naman eh. Ay naku, hindi ho talaga tay. Nasa likod niya lang tayo. At nakaalalay tayo sa kanya. Tama yan. O siya, magluluto muna ako ha. Sabihin mo agad ako pag nagising na yung kapatid mo ha. Sige ho tay. Basta siguraduhin natin mamaya na hindi makakapunta sa lamay si ate. Baka mapano siya eh. Alam naming pilit siyang nagpapakatatag, pero kita sa mukha niya ang bigat ng pinagdadaanan. Gusto niyang puntahan ang lamay ng nobyo pero kailangan namin siyang pigilan. Ayaw lang naming sisihin siya ng pamilya ni Kuya Tisoy, kaya hanggat maaari, poprotektahan namin siya. Oh ate, magandang umaga. Ay halika, upo ka na dito oh. Magtitimpla kita ng gatas. Magandang umaga, Christian. Ay, maalaga talaga ang kapatid ko. Swerte ng mapapangasawa mo. O anak. Kamusta? Maayos na ba yung pakiramdam mo? Ay, medyo maayos-ayos na ho, Tay. Tay? Masasamahan niyo ho ba ako mamaya sa lamay ni Tisoy? Anak kasi, pwede bang huwag ka nang pumunta dun sa lamay? Bakit ayaw niyo ho akong papuntahin doon, Tay? Gusto ko lang naman ho na makita siya sa huling sandali eh. Uy, teka ate, kumalma ka muna. Pakinggan mo muna kami ni tatay. Kasi, naiintindihan na rin namin eh. Pero kasi iniisip lang namin ang kaligtasan niyo ng anak mo. May pamahiin. Oo, na kapag pupunta ang isang buntis sa lamay, susundan ito ng aswang. Kaya sana ate, makinig ka naman sa amin. Pamahiin? Naniniwala ba kayo dyan? Kasama ko naman kayo eh. Alam kong walang mangyayaring masama sa akin kasi nandyan kayo. Ano ba anak? Mahal na mahal ka namin at ang anak mo. Ayaw namin may mangyaring masama sa inyo eh. Kaya sana naman, pakinggan mo kami ng kapatid mo. Ako na nakikiusap sa'yo anak, pakiusap. Ay, may magagawa pa ba ako? Alam ko namang ginagawa ninyo ito para sa amin ng anak ko eh. Kaya lang, sana kahit sa huling sandali, makita ko man lang po siya. Pasensya ka na ate. Ginagawa namin to dahil mahal na mahal ka namin ni tatay. Ay, alam ko naman ho yun eh. Pero sige, para sa ikapapanatag ng kalooban ninyo, hindi na po ako pupunta sa lamay ni Tisoy. Ay, naku, salamat naman anak. Na walang pagkaalala ko sa kalagayan mo. Ayoko lang hong dagdagan ang alalahan ninyo sa akin, Tay. Buntis na nga ako. Wala na ang tatay ng anak ko. Baka may mangyari pang masama sa amin. Pagsisisihan ko pa po yun. Masaya ako nung marinig kong sagot niya. Alam kong mali ang magsinungaling pero mas mabuti na yon kaysa mas lalong masaktan ang kapatid ko. Kahit 4 na buwan na siyang buntis, ay naglilihi pa rin siya. Kaya lahat ng gusto niyang kainin, ibinibigay namin ni tatay. Akala ko wala nang magiging problema. Pero isang gabi, nagulat na lang kami sa malakas na sigaw ni Ate Elisa. Magkasabay kaming pumunta ni tatay sa kwarto niya. May aswang! Tulong! Ate! Ano nangyari sa'yo? May aswang daw! Anak, magdala ka ng asin! Ito na po tay! Ito ang asin! Ate! Buksan mo ang pinto! May nakita akong aswang! Anong itsura niya ate?
May mapupula siyang mga mata. Mahabang kuko at mahaba rin ang dila niya. Tay, natatakot ho ako. Ay, naku po, Diyos ko. Isang tik-tik. Christian, maglagay ka ng asin sa bintana ng kapatid mo. Magsaboy ka rin sa labas ng bintana. Tabihan mo! Sige ho, Tay. Shh! Tahan na, anak. Tahan na. Huwag ka na matakot, ha? Nandito lang kami ng kapatid mo. Akala ko, katapusan ko na, Tay. Nakakatakot ang halimaw na yun. Baka ho bumalik siya, Tay. Ano ba? Tahan na. Sisiguraduhin namin hindi na siya babalik, ha? Lalagyan ko ng proteksyon ng kwarto mo para walang aswang na makalapit sa'yo, ha? Sa ngayon, isasara na muna natin ang bintana nitong kwarto mo. Okay ba yun sa'yo? Tay, pwede ho ba? Huwag niyo na po muna akong iwanan mag-isa. Natatakot pa rin po kasi ako eh. Ay, naku, oo naman. Hindi ka namin iiwan ng kapatid mo. Simula nung gabing yon, halos hindi na makatulog ng maayos si Ate Elisa. Binabantayan namin siya ni tatay sa kanyang silid. Pinaiinom ko siya ng gatas pero mailap pa rin sa kanya ang antok. Natatakot siyang umatake na naman ang aswang na yon. Isang gabi, nasa may sala si Ate Elisa. Nakatingin siya sa labas nang biglang lumitaw sa di kalayuan ang isang aswang. Hindi agad ako nakagalaw dahil sa gulat. Christian! Christian! Halimaw! Naamoy ko ang sariwang sanggol. Bigla tuloy akong nagutom. Hoy! Halimaw! Layon mong kapatid ko! May madadala pa akong regalo sa mga kasamaan ko. Humanda ka, bata. Isasama kita mamaya. Uunahin ko na muna itong buntis na to. Hoy, bata! Ilayo mo muna ang babaeng buntis. Ako nang bahala sa aswang na to. At sino ka namang pakialamero ka? Isa ka rin katulad ko. Ano ba? Marimik ka! Kung gusto mo, ako na lang ang labanan mo. Ako ba'y hinahamon mo? Ha? Kung yan ang gusto mo, kapag nanalo ako, pagkain ko na ang babaeng buntis na yon. Christian! Ayoko na dito! Natatakot ako! Huwag ka matakot, Tati. Nasa tabi mo lang ako. Kung kailangan ko lumaban, lalaban talaga ako para sa'yo. Huwag mo akong iiwan dito! Christian! Mga anak, hayaan na muna natin ang lalaking yon na makipaglaban doon sa halimaw. Kailangan muna natin siguraduhin ligtas ang kapatid mo. Hoy! Maglaban na tayong dalawa! Umpisahan na natin. Tingnan ko lang kung may ibubuga ka. Tumalo ng aswang, lumipad paikot-ikot at bumagsak sa harap ni Nathan na parang kidlat. Sinuntok siya nito pero mabilis siyang nakaiwas. Sinipa niya mula sa likuran ng aswang kaya tumilapon ito sa malayo. Agad naman itong nakabawi at sinugod ulit siya pero hindi nito natatamaan si Nathan. Magaling ito makipaglaban. Hayaan mo na akong kainin ang babaeng buntis na yan. Kung gusto mo, hati na lang tayo. Ano ba? Hindi ako katulad mo, no? Hindi ako kumakain ng tao. Kaya tumigil ka na! Ipokrito ka! Isa kang kahihiyan sa lahi natin. Kailangan mong mamatay. Nasa kaliwa mo siya! Ito ang bagay sa traidor na gaya mo. Yan lang ba ang kaya mo, ha? Hindi pa nga ako aswang. Munti ka na kitang matalo. Pero hayaan mo na. Dahil kahit anyang tao ako, mapapatay pa rin kita! Nakikiusap ako sa'yo, mag-iingat ka! O ikaw, kung kailangan mo ng tulong, handa kaming tulungan ka, ha? Oo, pero huwag kayong mag-alala. Dahil kayang-kaya kong aswang na yan. Napakayabang mo! Kaya mga katulad mo ang dapat na mamatay. May kinuha ang lalaki na punyal sa baywang niya at tinutok sa aswang.
Mabilis siyang tumakbo papalapit dito, sabay saksak sa kaliwang braso nito. Malakas din niya itong sinipa, kaya tumilapon ito sa may punong kahoy. Nagsisigaw ito sa galit. Ipinakita na nito ang totoo niyang anyo bilang isang tik-tik. Mahaba ang dila, nanlilisik ang mga mata, balot ng itim na balahibo ang katawan. Walang hiya ka! Ikaw ang una kong tatapusin! Pwede tapusin mo na ako! Ano pang hinihintay mo? Oh, di sige! Kung yan ang gusto mo! Ang mga katulad mo, dapat tinatapos! Nagbanggaan silang muli. Isang matinding suntok ang tumama sa mukha ng tiktik. Tumilapon ito at tumama sa malaking punong kahoy. Mabilis itong tumayo at sinugod ang lalaki. At dahil sa bilis nito, natamaan siya nito sa bandang braso. Tumilapon siya at bumagsak sa lupa. Hindi pa tayo tapos! Babalikan ko kayo! Hindi ka na makakalapit pa dito. Tandaan mo yan. Isa ka ring aswang. Ako nga pala si Nathan. At tama ka, isa rin akong aswang. Pero hindi ako nananakit ng mga tao. Patagal na akong kumalas sa lahi namin. Dahil mas pinili kong protektahan kayo mga tao kaysa ang pumatay. Teka, totoo ba yung sinasabi mo? Iba ka naman. Sa umpisa ka lang mabait ha. Yung pala may plano kang masama sa amin. Ano ba? Wala talaga akong balak na masama sa inyo, no? Maniwala kayo sa akin. Ay, saan naniniwala ako sa iyo, Nathan? Ako nga pala si Manuel. At ito ang mga anak ko. Sina Eliza at Christian. Kung hindi dahil sa iyo, ako, baka nawala na sa amin si Eliza. Kaya maraming salamat ha. Hindi ko pa rin lubos maintindihan ng aswang na kagaya mo. Poprotektahan ang mga kagaya namin. Ngunit nararamdaman kong ligtas ako dahil nariyan ka. Mabuti kung ganun. Pero may gusto akong hilingin sa inyo. Sana lang pakinggan niyo ako. Ano kasi, wala akong matirahan. Bagong salta lang ako dito sa bayan niyo eh. May binisita lang akong kaibigan. Kaya makikituloy sana ako sa inyo. Ang kapalit naman ho, abay babantayan ko si Eliza hanggang sa makapanganak siya. Oh, pero bakit naman hindi ka muna makituloy doon sa kaibigan mo? Kasi ho, wala na siya. Ha? Anong ibig mo sabihin na wala na siya? Patay na ho siya. Ay, naku. Pasensya ka na iyo ha. Mas mabuti pang dumito ka muna para mabantayan mo ang anak ko. Tandaan mo ha. Huwag kang magkakamaling may gawing masama sa amin. Marami kaming asin at bawang dito. At babantayan ka pa rin namin ni tatay, kuya ha? Paano ko yan, tay? Wala namang matutulugan si Kuya Nathan. Hindi, walang problema. Sa sala na lang ako matutulog. Para mabilis ko ring maramdaman kung may aswang sa paligid o wala. Alam nyo kasi, nararamdaman ng aswang ang kapwa niya. Ayos lang ba yun sa'yo, Eliza, anak? Wala akong problema sa akin, tay. Natatakot lang po ako. Baka may mangyaring masama sa amin ng anak ko. Salamat, Nathan ha. Ano ba? Huwag ka magpasalamat. Makikituloy din naman ako sa inyo eh. Kaya patas lang tayo. Siya, sige na. Magpahinga na tayo. Welcome na welcome ka sa bahay namin, Nathan ha. Kaya huwag kang mahihiya. Mula nung gabing yon, si Nathan na ang nagbabantay kay Ate Eliza. Tuwing gabi, naroon siya sa may bintana. Tahimik lang pero alerto. Napakamisteryoso niya. Pero alam kong mabuti siyang tao. Hindi na ulit bumalik ang tiktik na yon. Siguro, gumagawa lang yon ng plano para atakihin ang ate ko. Isang linggo na rin namin kasama si Nathan sa bahay. Masasabi kong napakamaasikaso niya, lalo na sa mga pangangailangan ni ate. Napapagod na ako sa buka, Diyos ko. Kailan ba matatapos ang paglilihi ko? Maglilimang buwan naman akong buntis eh.
Ano ka ba? Huwag mo sabihin yan. Normal lang talaga ang magsuka habang buntis. Ang mabuti pa, ipagtimpla kita ng tsa para hindi ka na sumuka pa. O baka naman may gusto kong pagkain. Basta pagluluto kita. O kung prutas man yan, ikukuha kita. Talaga? Ikukuha mo ako ng prutas na gusto ko? Ay, oo naman. Yung basta kaya ko ha. Bakit hindi naman? Pero kasi nakakaya naman sa'yo eh. Baka sabihin mo, inaabuso kita. Ano ba? Masaya rin naman ako na pagsilbihan kay. Uy, sige na, ano bang gusto mong kainin? Dati pa ako naglalaway sa strawberry eh. Hindi pa ako nakakatikim nun, pero mukhang masarap. Narinig ko kasi sa bayan na masarap daw ang strawberry jam. Ano, gusto mo ba yung prutas o yung jam? Pwede bang pareho na lang? Oo siya, sige na. Pupunta ako sa bayan para bilhin ang gusto mo ha. Wag na wag ka lalabas ng bahay. Uy, tsaka yung bawang, lagi mo yung dalhin ha. Okay po, sir. Mukhang nalampasan mo na ang pagiging istrikto ni Christian ha? Uy, bakit narinig ko yung pangalan ko ha? Wala, binibiro ko lang tong si Nathan. Christian, bantayin mo muna tong kapatid mo ha. Bibilihan ko lang siya ng strawberry na gusto niya. Sige, walang problema kuya. Basta bukas samahan mo ko sa kagubatan ha, para manirador. Oo, sige ba? Pero kailangan may kasama si Eliza dito sa bahay ha. Oo naman kuya, hindi natin pababayaan si ate. Oo, sige na, alis na ako. Tinanguan ko si Nathan. Tuwing tinitignan ko silang dalawa ng kapatid ko, iniisip kong bagay silang dalawa. Napakamaalaga niya kasi at laging iniisip si Ate Eliza. Naipanalangin ko nga na sana ay magkagusto siya kay ate. Nang bumalik si Nathan ay marami siyang dalang prutas para sa kapatid ko. Kinabukasan, nagpaalam ako kay tatay at Ate Eliza na maninirador muna kami ni Nathan sa kagubatan. Baka naman magtagal kayo doon. Alam niyo naman dapat hindi kayo abutan ng gabi. Di po, hindi naman ho kami magpapagabi tay. Gusto ko lang sanang yabangan tong si Kuya Nathan eh. Ay nako, ikaw talaga Christian oo. Basta mag-iingat kayong dalawa ha. Oo naman nati, ikaw talaga. Hindi ka pa nga nililigawan kung makasta ka dyan para mo siyang asawa eh. Pero wag ka mag-alala, uwi kong buo si Kuya Nathan no. Hoy Christian, anong pinagsasabi mo dyan? Nakakahiya kay Nathan oh. Uy, si ate, nagbablush. Umalis na nga kayo sa harapan ko, naiinis ako. Tayo na Christian, tigilan mo na yung kapatid mo. Buntis yan eh. Baka may mangyari pang masama sa kanya. Ay sus! Si Kuya Nathan, overprotective din. Aasarin ko pa sana sila ngunit hinila na ako ni Nathan. Hindi na lang ako pumalag at sumama na ako sa kanya. Naglakad kami papunta sa kagubatan kung saan kami maninirador. Kinuha ko ang aking tirador at mabilis na pinatamaan ng isang ligaw na ibon. Natamaan ito at bumagsak sa damuhan. Uy, Kuya Nathan, may tatanong sana ako sa iyo kung ayos lang naman. Anong itatanong mo? Tungkol ba sa kapatid mo? Hindi. Naisip ko lang kung may pamilya ka rin ba? Tulad namin. Yun ba? Oo naman. May pamilya din ako. Kaya lang, wala na sila eh. Naku. Pasensya ka na kuya. Naging tanong ko pa yun. Hindi ko naman gusto kong katingin nakaraan mo. Naku, curious lang talaga ako sa katulad yung aswang. Hindi, ayos lang yun. Alam mo kasi, ang mga aswang, katulad din sila ng mga tao. May mga pamilya din kami. Kuya, may mga gusto ka bang gawin katulad ng pagbabasketball? Basketball? Ano yun? Basketball? Hindi mo alam yun. Yung basketball, isang laro yun. Yung isushoot mo yung bola sa ring. Tapos magdidribble ka. Tapos... pasensya ka na ha. Hindi ko alam yung larong yun eh. Kung gusto mo, turuan kita. Gusto ko sana maglaro ng may kasama eh. Kaya lang wala akong kalaro. Oo, sige ba? Basta hindi tayo pwedeng lumayo sa bahay niyo ha.
kailangan natin bantayan ang kapatid mo eh. Walang problema kuya. Sa may bakuran lang naman tayo maglalaro eh. Ayos, may kalaro na ako ngayon. Pagkatapos sa hagubatan ay umuwi na kami sa bahay. Kinabukasan, mabilis kaming nagpagawa ng ring kay Tatay Manuel. Siyempre, tinulungan namin siya sa paggawa. Sinamahan naman ako ni Tatay sa bayan para bumili ng bola ng basketball. Simula nung araw na yon, Oh, Nathan, tikman mo tong niluto ko. Espesyal yan, ginawa ko yun talaga para sa'yo. Salamat po Mang Manuel. Nagkabala pa po kayo. Ba, napangiti si Kuya Nathan ah. Uy, Ate Liza, ipagluto mo siya sa susunod para mas lalong umiti si Kuya oh. Hay nako Christian, manahimik ka nga dyan. Puro ka na lang biro eh. Ang mas mabuti pa kumain ka na lang rin. Ano ba? Alam mo kasi Hati, hindi lang mata ang magaling makakita. Puso rin no. Abay kilala kita Hati. Grabe, ang sarap nga. Mukhang mapaparami yung pagkain ko nito. Eliza, tikman mo rin, no? Ha? Sige, Tatay. Kumain na rin ho kayo. Uy, umupo ka muna dyan. Ipaghahain na kita. Ayos lang. Ako na. Ay, nako. Ang bait at malaking talaga ni Nathan, ano? Swerte siguro yung mapapangasawa mo, iho. Wala pa po akong balak na mag-asawa, Mang Manuel. Ayun ako, mabuti naman kung ganun. Di mababantayin mo pa si ate hanggang sa mga anak siya. Mali mo naman, sa mga panahong yun, magustuhan mo na ang kapatid ko. Naku, boto pa naman kami ni tatay sa'yo. Tumahimik ka nga dyan, Christian. Kung ano-ano yung pinagsasabi mo, nakakaya na kay Nathan. Nathan, kumain na lang tayo. Huwag mong pakinggan yung kapatid ko. Nagpalitan kami ng tingin ni tatay at mahinang tumawa. Nakita ko ring napapangiti si kuya. Pinipigilan niya lang. Pero sa kabila ng ngiti niya, ramdam ko rin ang takot sa mga mata niya. Takot na darating ang araw na kailangan niyang iwan si ate. Takot na baka kailangan niyang lumaban, hindi lang sa aswang na umaaligid sa kapatid ko, kundi sa damdamin niya para dito. Aswang! Eliza! Ano nangyari? Amoy ko na ang sanggol sa sinapupunan mo. Magiging akin ka, Eliza. Hindi mo siya makuha. Halimaw ka! Talagang lagi kang nasa tabi niya, ha? Pinaghahandaan niya talaga. Pero huwag ka mag-alala. At pinaghahandaan din kita. Hoy, Alimaw! Gamit ang tirador ko! Pamamatay ka! Walang hiya kang bata ka. Ikaw ang una kong kakainin. Christian, mag-iingat ka! Ate! Huwag kang lalabas! Kami na ni Kuya Nathan ang bahala sa halimaw na yan! Mabilis na sinugod ni Nathan ang halimaw. Sinuntok niya ito sa tagiliran na ikinagalit nito. Ngunit nakabawi agad ito. Mabilis siyang tinamaan sa braso. Ginamit ko ulit ang tirador ko para tamaan siya sa ulo. Ngunit nakailag ito. Muli itong sinuntok sa may tiyan ni Kuya Nathan. Hindi ka na makakalapit kay Eliza! Hindi mo kayang pigilan ang isang tik-tik na gaya ko. Kailangan ko karne ang sanggol na sa sinapupunan ng babaeng yan. Ayaw mo talagang tantanan si Eliza, ano? Ito, tanggapin mo to! Kakaibang lakas mo, aswang ka. Pero gagawin ko ang lahat para makuha ang babaeng yan. Kapag sinubukan mo ulit na saktan si Eliza, pupulutin ka na sa impyerno! Babalik ako at sa susunod, magtatagumpay na ako. Laban sa traidor na aswang na gaya mo. Sige! Kahit dalhin mo pa ang buong lahi mo, hindi namin naaya makuha mong kapatid ko! Tama na yan, Christian. Yung mabuti natin gawin, paghandaan natin ang pagbabalik ng tik-tik na yon. Doble ingat din tayo kay Eliza. Nathan, natatakot ako para sa amin ang anak ko. Ano ba, huwag kang matakot. Hanggang nandito kami sa tabi mo,
Hindi ka namin pababayaan. Halo-halo ang emosyon ko noong mga panahon na yon. Pero alam kong makakaya naming harapin ang tik-tik na yon. Napansin kong dugo ang balikat ni Kuya Nathan. Pabilis kong tinawag si tatay para gamutin ang balikat niya. Hinila niya si ate at hindi binitiwan. Doon ko napagtanto, mahal niya si ate. Hindi man niya aminin, pero kitang-kita kong nilalaman ang puso niya sa uri ng titig at kilos niya sa kapatid ko. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, Nathan. Baka mapaanak ako nang wala sa oras dahil sa sobrang takot ko sa halimaw na yon. Ano ba, hindi kita pababayaan, Eliza. Kaya huwag ka matakot. Tatagan mo ang sarili mo. Malalampasan din natin to. Uy, alam kong may kinakaharap pa tayo ha. Pero kasi, ewan ha. Kinikilig talaga ako sa inyong dalawa eh. Hoy, ano ba? Tigilan mo nga muna yung Christian. Kailangan nating isipin na yun, ang kapatid mo at ang dinadala niya. Kapag kasi parating natatakot si Eliza, baka maapektuhan ng bata sa sinapupunan niya. Ay, yan din nga po yung iniisip ko eh. Ayoko may masamang mangyari sa mag-ina. May plano ka na ba, Kuya Nathan? Naku, susuportahan ka namin. Basta maging ligtas lang ang kapatid ko at ang anak niya. Ay, kailangan ko lang talagang tatagan ang sarili ko. Alam ko namang hindi ninyo kami pababayaan ng anak ko eh. Kung ganon, mag-iisip ako ng paraan. Hindi tayo pwede magtago. Alam kong malalaman at malalaman niya kung nasan tayo. Kaya Eliza, kahit buntis ka, kailangan mong maprotektahan ang sarili mo ha. Tuturuan kita mula ngayon. Sa gabing yon, habang pinakikinggan ko si Kuya Nathan, kahit isa siyang aswang, may mabuti siyang puso. Si Ate Eliza naman ay nakita ko ang tapang sa mga mata niya. Nagkatinginan kami ni tatay. Alam kong malaki rin ang tiwala niya kay Kuya Nathan. Pagkatapos linisin ang sugat niya, ay nagpaalam na siyang magpapahinga kasama si Ate Eliza. Isang araw, habang tinuturuan ako ni Kuya Nathan kung paano gumamit ng espada, napahinto kami ng malakas na sumigaw ang ate ko. Nathan! Halika muna dito! Bakit? Sumusuka ka na naman? Oo eh, at para kasing lalagnatin ako. Teka. Maghanap ako ng alamang gamot na pwede sa'yo, ha? Christian, bantayan mo muna ang kapatid mo. Huwag mo siyang iiwan, ha? Sige ho, kuya. Kung bahala kay ate. Pabilis lang ako. Christian, pwede bang pakitimplahan muna ng tsa ang ate mo? Para mainitan na sikmura niya. Sige po, wala pong problema, kuya. Ingat ka ho, ha? Biglang sumakit na tiyan ko. Christian! Ate, ano nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Kumapit ka lang, ate. Ibabalik din naman kagad si Kuya Nathan eh. Mahanap niya yung gamot na para sa'yo. Halos 1 oras din bago nakabalik si Kuya Nathan. Pinainom niya ng pinakuluang halamang gamot si Ate Eliza. Nakahinga kami ng maluwag nang maging maayos ang kanyang pakiramdam. Hindi namin siya iniwan sa kanyang silid at baka may mangyaring masama sa kanya. Nathan, parang ang bigat ng katawan ko. Naiinitan din ako. Eliza. Naku po, ang init mo nga talaga. Sandali lang ha. Kukuha ko ng basang bimpo. Uy, ate. Eto. Uminom ka muna ng tubig ha. Kahit kaunti lang. Baka matuyuan ka't lalong magkasakit eh. Salamat, Chris. Parang susuka na naman. Naku po, anak. Ayos ka lang ba? Naku po, parang hindi naman pangkaraniwang lagnat lang ito eh. Parang may nangyayaring kakaiba sa'yo, Eliza. Mukhang kailangan na kitang dalhin kay Lola Luna bago pa lumala ang kalagayan mo. Teka, sino ho yan si Lola Luna? Sigurado ho ba kayong magagamot si Eliza? Oo naman. Matagal nang manggagamot si Lola Luna.
kilala siya ng mga magulang ko. Kaya alam kong magagamot niya si Eliza. Okay, sige. Maghahanda na ako ng dadalhin. Bukas ng umaga, pupuntahan ka agad natin si Lola Luna. Teka, sa tingin mo Kuya Nathan, may kinalaman ng tik-tik sa pagkakasakit ni ate? Hindi ko alam sa ngayon pero malakas ang kutob kong kinukulam si Eliza. Hindi yun maganda para sa kanilang dalawa ng bata. Rosa, sa ngayon, magpahinga na muna kayo ni Ethan, ha? Ipinapaubaya ko lang anak ko sa'yo. Kahit anong mangyari, protektahan mo siya, ha? Sige po. Makakaasa ho kayo, Mang Manuel. Noong gabing yon, ramdam kong takot sa dibdib ko. Hindi lang dahil sa lagnat ni Ate Eliza. Natatakot rin ako para sa pamangkin ko na hindi pa man isinisilang sa mundo pero ang dami ng labang pinagdaanan. Si Kuya Nathan, tahimik niyang inalagaan ang kapatid ko. Ramdam kong bigat ng kalooban niya. Hindi siya nagpapakita ng emosyon pero sa bawat haplos niya kay ate ay kita mong may malasakit siya. Hindi na rin kami nag-aksaya pa ng oras. Kinabukasan, binalot siya ni Kuya sa kumot. Sumakay kami sa kalabaw at nagpahatid sa bahay ni Lola Luna na nasa gitna ng bundok. Oh, ayos ka lang ba? Giniginaw ka ba? Meron akong maligamgam na tubig na dala. Giniginaw ako. Kumot. Kailangan ko ng kumot. Tay, malayo pa po ba tayo? Oo, malapit na anak. Dinadayo kasi talaga ang bahay niya kaya may kalayuan. Pag nakita niyo ang punong may puting balete, ayun na ang kubo ni Luna. Naku po, nanginginig si Eliza. Diyos ko, natatakot ako na baka may mangyaring masama sa kanya. Nathan, huwag mo akong bitawan ha. Ang anak ko iligtas ninyo siya. Shh, hindi kita bibitawan. Magiging maayos kayo ng anak mo, Eliza. Basta, tatagan mo lang ang sarili mo, ha? Ate, kumapit ka lang. Walang mangyayaring masama sa inyo ng pamangkin ko. Huwag kang bibitaw, ha? Naku po, anak, magpakatatag ka. Huwag mo kaming takutin ng kapatid mo ng ganyan. Labanan mo yung pakiramdam mo. Taimtim akong nanalangin ng mga panahon na yun. Kung pwede nga lang na akong makaramdam ng sakit, ay sinalo ko nang nararamdaman ni ate. Si Kuya Nathan, mahigpit na niyayakap si ate. Para siyang sundalong handang mamatay. Huwag lang mawala ang iniingatang bagay. Medyo nababasa na kami dahil sa ulan. Ilang sandali pa, nakita na namin ang puting balete. Ibig sabihin, ay nakarating na nga kami. Lola Luna! Lola Luna! Nandiyan ho ba kayo? Manuel! Oh Diyos ko! Ano nangyari kay Eliza? Lola Luna, tulungan mo ang anak ko. Pabalik-balik ang lagnat niya. Sa tingin ko, kinulam ang anak ko. Ay, mainit ang katawan niya, pero malamig ang kanyang pulso. Delikado nga ito. Isang malakas na kulam ang ginawa sa kanya. Naku, magagamot niyo ho ba siya, Lola Luna? Gagawin ko ang lahat para maggamot ko siya. Ipasok niyo muna siya sa loob at ihiga sa banig. Kailangan ko muna siyang hilutin para hindi maapektuhan ang bata sa kanyang sinapupunan. Ate, alam kong kaya mo yan. Matapang ka, di ba? Chris, hindi ko na yata kaya. Nangihina na ang katawan ko. Huwag mo naman sabihin yan, ate. Gagaling ka. Lahat gagawin ko talaga para gumaling ka lang. Pwede bang iwan niyo na muna kami? Kailangan ko mag-concentrate sa paghihilot sa kanya. Hindi ko po siya gustong iwan, Lola. Dito lang din po ako. Hindi ko iwan ang kapatid ko. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang makita si Ate Eliza na nangihina o ang marinig ang tinig niyang parabang dahang-dahang nawawala. Hinaplos ni Lola Luna ang tiyan niya gamit ang langis. May pinahid siyang parang pulbos na amoy insenso. Mahina siyang nagdasal. Naramdaman kong malamig na hangin sa paligid. Napapaigik si ate tuwing idinidiin ng nanghihilot ang kanyang tiyan.
Hindi lang katawan ni Elisa ang pinasok ng kulam. Pati kaluluwa niya'y ginugulo rin. May masamang aswang ang gumawa nito sa kanya. Ang tip-tip na yun ang may kagagawa ng lahat. Kapag nakita ko siya ulit, hindi talaga ako magdadalawang isip na tapusin siya kahit kapalit to ng buhay ko. Mang Manuel, huwag mo kayong magpadalos-dalos ng desisyon. Kailangan muna natin papladuhan ang gagawin natin. Isa ngayon, ang dapat nating isipin, ang kaligtasan ni Eliza. Kung paano siya gagaling. Pero teka Lola Luna, bakit hindi si Eliza ang napili ng aswang na yun? Dahil may kakaiba sa dugo ng batang nasa sinapupunan niya. Kakaiba? Normal lang naman na tao si ate at kuya Tisoy ah. Paanong pakaiba? Hindi natin alam kung may dugo ng aswang ang nananalaytay kay Eliza o kaya sa ama ng ipinagbubuntis niya. Lola Luna, pagaling niyo ko si Eliza ha. Yun lang ang mahalaga para sa akin ngayon. Nakikiusap po ako. Gagawin ko ang lahat ng kaya ko, iho. Pero bakit mo ito ginagawa? Isa kang aswang, tama ba ko? Ay, tama ho kayo. Pero hindi ho ako masamang aswang. Lahat po talaga gagawin ko. Gumaling lang si Eliza. Bilib ako sa tapang na ipinapakita ni Kuya Nathan. Wala siyang pakialam kung hindi niya man anak ang nasa sinapupunan ni Ate Eliza. Ang mahalaga sa kanya, maging ligtas ang mag-ina. Kaya humahanga ako sa kanya. Magpapahinga na sana kami nang biglang sumigaw ang kapatid ko. Hindi maganda ito. Ayaw siyang tigilan ng kumukulam sa kanya. Naku po, parang sinasaliban siya. Wala ho ba kayong pwedeng gawin para hindi ito malabang kulang sa kanya? Ay, naku po. Anak, anong nangyayari sa anak ko? Ay, wala na akong magagawa pa, Manuel. Pinasok na ng tuluyan ng kanyang katawan. Kailangan gumising si Eliza bago sumikat ang araw. Kung hindi, baka hindi na siya muling magising pa. Ate, gumising ka. Nakikiusap ako. Gumising ka na kasi. Lola Luna, baka naman may magawa ka para magising ang anak ko. Naku po, ibabalik ko sa bahay si Eliza, Mang Manuel. Ano? Bakit? Mas lalong makakasama sa kanya yun. Hindi po, pagkatiwalaan niyo ho ako, Mang Manuel. Lola Luna, hindi naman po sa wala akong tiwala na magagamot niyo si Eliza, ha? Pero sa ngayon, kailangan ko muna siyang ibalik sa bahay. Wala akong magagawa kung yun ang magiging desisyon ninyo. Sa puntong yon, hindi ko na alam kung ano nga ba ang nangyayari. Noong araw din na yon, umuwi kami sa bahay. Mahigpit na hinawakan ni Kuya Nathan si Ate Eliza. Seryoso lang siya at malayo ang iniisip. Wala kaming nagawa ni tatay kundi ang sundin siya para sa ikabubuti ni Ate Eliza. Pagdating namin sa bahay, pinahiga siya ni Kuya sa papag at kinumutan. Mang Manuel, Christian, pasensya na kung kailangan kong dalhin dito si Eliza. Masama ang pakiramdam ko sa bahay na matandang yun eh. Ano ba? Mabait si Lola Luna. Marami siyang nagamot noon. Alam ko mapapagaling niya si Eliza. Hindi po. Masama ang aurang nararamdaman ko sa kanya. May kutob akong siyang kumukulam kay Eliza eh. Ano? Naku, imposible mangyari yun. Kaibigan siya ng mga magulang ko. Bakit mo pinagbibinta ka ng ganasyan? Ano po ba? Huminahon po muna kayo. Lahat ng mga nangyayari, alam kong may dahilan. May dahilan din ang magkukulam na yun kung bakit niya ginagawa to. Kaya kailangan ko munang alamin ang totoo. Isa ho akong aswang kaya mas malakas ang pakiramdam ko kaysa sa normal na mga tao. Itay, pakinggan ho muna natin si Kuya Nathan. Hindi naman niya siguro ipapahamak si ate. Nathan, pakiusap tulungan mo kaming gumaling ang anak ko. Opo. Christian, di ba at magaling kang manirador? Ikaw muna magbabantay sa kapatid mo ha. Gawin mong bala ang mga dinikdik na bawang. Maglalagay din kayo ng maraming asin sa kwarto ni Eliza. Kailangan kong ihanda ang sarili ko para makuha ang gamot para sa kanya. Kailangan natin magbadali. Alam kong kakayanin mong labanan ng tiktik na yun habang wala ako. Maasahan mo ako, Kuya Nathan. Basta mag-iingat ka ho ha.
Katulad ng mga sinabi ko sa iyo noon, Nathan. Ipapaubaya kong anak ko sa iyo, ha? Maraming salamat po sa pagtitiwala niyo sa akin. Kailangan ko nang umalis para makabalik agad ako. Ay, sana maligtas niya si Ate Eliza at ang anak niya. Gagawin ko talaga ang lahat para maprotektahan si Ate Eliza. Naku po, ang bilis na pala ng oras. Gabi na pala. O eto anak, marami akong kinuwang bawang. Teka, tama na kaya yan? Naku po, mas marami, mas maganda tay. Tigtigin ko lang po yan at ayos na. Nilagyan ko na rin po ng kasi ng paligid ng papag ni Ate Eliza. Minsan na lang hindi na umatake yung aswang habang hindi pa bumabalik si Kuya Nathan. Ay, naku, mabuti naman. At nakahanda na ang lahat, anak. Pagpalitan tayo sa pagtulog, ha? Kailangan may gising na isa sa ating dalawa. Kahit anong mangyari, hindi natin papabayaan ang kapatid mo. Ay, naku, hindi po talaga tay. Kailangan lang nating maging matatag. Iram kong lumalaban din si Ate Eliza. Tsaka wag na ho natin biguin si Kuya Nathan. Ginagawa niya yung lahat para gumaling si ate. Ba hindi ko rin talaga akalain na makakagawa ng kasamaan si Lola Luna. Tay! Mukhang nandito na yata yung tik-tik. Umanda na ho tayo. Handa na ba kayong labanan ako? Alam kong hindi ninyo kasama ang mayabang na aswang na yon. Kaya magpaalam na kayo sa mundong ito. Lumayas ka dito! Halimaw ka! Huwag mo kaming gambalain! Gumamit pa kayo ng bawang para itaboy ako! Hindi uubra yan sa akin! Hindi mo makuha ang kapatid ko! Mamamatay muna ako bago mo yun magawa! Yun naman talaga ang gagawin ko! Kaya, humanda ka! Tay, magtayin mo mabuti si Ate Eliza, ha? Huwag ko kayong lalabas, tay. Mag-iingat ka, anak. Diyos ko, sana bumalik na si Nathan. Noong mga panahong yun, talagang nakaramdam ako ng takot para sa sarili ko at sa ate ko. Tumakbo ko papalabas ng bahay. Nagulat pa ako nang makita kong nasa harap ko na ang aswang na tiktik. Tinatagan kong sarili ko at hindi ako umurong. Ako inaasahan ni Kuya Nathan, kaya hindi ko siya dapat biguin. Ramdam ko ang pawi sa batok ko kahit malamig ang hangin. Huminga ako ng malalim. Tinutok ko ang tirador at humakbang paurong. Handa na akong labanan siya. Sunod-sunod kong pinakawala ng dinikdik na bawang sa halimaw. Panay iwas niya sa mga tira ko. Akala mo ba'y kaya mo kong pabagsakin? Bata ka pa. Marami ka pang bigas na kakainin para matalo mo ko. Huwag mo nga ako maliitin. Alam kong kaya ko ang isang tulad mo. Ito ang asin. Ilagay mo sa tinola. Ilayo mo sa akin ang asin. O ano ka ngayon? Kailangan mong ubusin ang asin na to. Wag! Itong bawang naman. Para kumpleto na ang gisato kong aswang. Kahit kailan talaga, Dahlia. Palpak ang mga plano mo. Mabuti na lang at palagi ako may backup. Ako lang kukuha kay Eliza. Hindi! Hindi niyo makukuha ang anak ko! Lola Luna, bakit niyo ba ginagawa ito, ha? Wala naman ako natatandang may kasalanan kami sa inyo, ha? Wala nga, pero espesyal kasi ang apo mo. Kailangan ko siya para makagawa ng bagong lahi ng mga aswang. Anong ibig mo sabihin? Bagong lahing aswang? Hindi aswang ang anak ko. Alam ko, pero pwede naman siyang maging aswang kapag nayanggaw siya. Tama ba ko, Manuel? Tay! Tay! Ayos na ba kayo? Si Ate Eliza! Hindi pa ako tapos sa'yo. Tay! Si Ate Eliza! Ang anak ko! Wala kayong awa! Mga halimaw kayo! Pasensya na. Kailangan namin si Eliza. Wala na kayong tagapagtanggol. Iniwan na kayo ni Nathan. Ay, sa wakas.
Sa wakas, akin na rin ang katawan mo. Hindi ako papayag na makuha mo ang kapatid ko! Papatayin kita! Tama na yan, Dahlia. Kailangan na natin umalis. Bilisan mo na! Babalikan kita ang bubuwit ka! Bumagsak ako sa sahig. Nangihina ang buong katawan ko. Wala na si Ate Elisa. Nakuha na siya ng halimaw na yon. Hindi ko na natupad ang ipinangako ko kay Kuya Nathan na poprotektahan ko si ate. Nilapitan ko si tatay. Sugatan siya, ngunit nagpapasalamat ako at buhay kami. Pero ang pakiramdam ng pagkatalo, mas masakit pa sa mga sugat na natamo ko. Nanlumo kami ni tatay nung gabi na yon. Christian! Pumigil! Nasa si Eliza! Kinuha na nila Nathan. Sinalakay kami ng tik-tik at dumating si Lola Luna. Tatalo kami. Hindi namin naprotektahan si Eliza. Pasensya ka na, kuya. Ginawa namin ang lahat pero masyado silang malakas, kuya. Naku po. Tama na. Hindi ko naman kayo sinisisi sa nangyari. Kailangan lang natin mahanap sa lalong madaling panahon si Eliza. Kung gano'n, may paraan pa ba, Nathan, para mabawi natin si Eliza? Sa ngayon, may paraan pa, Mang Manuel. Susundan ko ang amoy ng dugo ni Eliza para maamoy ko ang kinaroroonan niya. Kuya, kahit ano po gagawin ko talaga basta maligtas ng natin si Ate Eliza. Kasalanan ko talaga to. Hindi ko siya naprotektahan. Ano ba? Wala kang kasalanan. Walang may gusto ng mga nangyari. Sige na, ihanda niyo na yung mga sarili niyo dahil susundan natin si Eliza. Kailangan natin siya mailigtas bago ang kabilugan ng buwan. O siya, sige. Maghahanda na ako, Nathan. Dadalhin ko ang itak ko at ang mga pangontra sa aswang. Sige po. Hindi kailangan matatala ng kasamaan ng kabutihan. Kaya sama-sama nating lalabanan ang masasamang nila ng ngayon. Grabe ka, Kuya Nathan. Tama nga ang pakiramdam mo tungkol kay Lola Luna. Ang galing niyo talaga. Oo. Siya ang may gawa. Kaya hindi nagising si Eliza. May ginawa siya. Kaya nagduda na ako. May masama silang balak sa batang nasa sinapupunan ni Eliza. Naku, pasensya ka na, iho ha. Kung pinagtutudahan kita. Pangako, lagi ako magtitiwala sa iyo ngayon. Alam kong mahal mo ang anak ko. Kaya mo ito ginagawa. At hindi ako magiging tutol sa inyong dalawa. Noong gabing yon, nakita ko sa mga mata ni Kuya Nathan ang galit at determinasyon. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nababawi si Ate Elisa. Ganun din ako. Gagawin ko rin ang lahat para mailigtas si ate. Kahit pa pumatay o ilang halimaw ang makaharap ko. At kung kinakailangan maging halimaw din ako, ay gagawin ko. Basta mailigtas ko ang kapatid at pamangkin ko. Matapos ang ilang oras sa paglalakbay, natuntun din nila ang kuta kung saan dinala nila Lola Luna at Dahlia si ate. Mabilis na sinugod ni Kuya Nathan ang may kalakihang kubo. Ilabas niyo si Eliza! Nasa si Eliza? Nasa siya? Eliza! Eliza! Nandito na ako! Ang sama mo, Nathan! Ang sama-sama mo! Huh? Eliza, anong sinasabi mo? Ano kasalanan ko sa'yo, Eliza? Kung may sinabi man na matandang yan sa'yo, huwag ka maniwala. Ako, ang dapat mo paniwalaan. Ikaw ang pumatay kay Tisoy! Teka, hindi ko alam ang sinasabi mo. Si Tisoy? Ano ka ba? Si Tisoy, kaibigan ko siya. Ang totoo nga niyan, bago siya mamatay, sinabi niya sa akin bantayan ka. Dahil nanganganib daw ang buhay mo. Kaya nga nung makita kong aatakihin ka ni Dahlia, mabilis kitang tinulungan. Hindi ko siya pinatay. Sinungaling ka! Ang sama mo, Nathan! Ang sama-sama mo! Ano ba, Eliza? Wala talaga akong kasalanan. Maniwala ka. Kung may sinabi man na matandang yan sa'yo, huwag ka maniwala. Ako ang dapat mong paniwalaan. Ako lang! Ikaw ang pumatay kay Tisoy! Wala kang awa! Kaibigan mo pa ang binatay mo!
Ang ama ng anak ko! Nung mga sandaling yon, parang nangihina si Kuya Nathan. Kitang-kita ko sa mukha niya ang gulat, ang sakit at ang pagkawasak. Si Ate Elisa, alam kong mahal niya, pero ngayon kinamumuhian na siya. Ang puso ko parang sinasakal habang pinapanood silang dalawa. Pero kailangan kong maging matatag para labanan ang mga masasamang nilalang na to. Eliza, ano ba? Hindi akong pumatay sa kanya. Kaibigan ko siya. Matalik kaming magkaibigan. Paano ko siya magagawang patayin? Tumigil ka na! Alam ko na ang totoo. Sinabi na sa akin ni Lola Luna ang lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nawala. Eliza, hindi totoo yun. Sinungaling ang halimaw na yan. Kinugulo niya ang isipan mo. Huwag ka magsayang ng hininga, Nathan. Ako na ang paniniwalaan ni Elisa. Matamis ba ang laso ng galit, ha, Nathan? Ano ba? Tama na yan! Tinatakpan mo lang ang baho mo, Lola Luna. Huwag mong idadamay ang kapatid ko sa kasinungalingan mo! Manahimik kayo! Amin ang babaeng yan. Kailangan namin ng sanggol. Kailangan namin si Elisa. Kaya hayaan niyo na siya sa amin. Hindi kami papayag na mapunta sa inyo ang Ate Eliza ko! Hindi na siya maniniwala sa inyo. Inayos ko ang tirador ko. Handa na akong makipaglaban kahit kapalit ay buhay ko. Ramdam ko rin ang tensyon kay Kuya Nathan. Nanginginig ang mga kamao niya at nanlilisik ang mga mata. Bigla siyang umatake. Parang kidlat na sinugod si Lola Luna. Sunod-sunod niyang pinaulanan ng suntok ang matanda. Ngunit mabilis na umilag ang matanda. Nagulat naman ako nung atakihin ako ni Dahlia. Mabilis akong tumakbo at tinira ko siya gamit ang tirador ko. Nakita kong bumagsak si Kuya Nathan. Mas nilakasan kong loob ko. Bumuga ako ng hangin at tinira sa mukha si Dahlia. Ang sama mo, Lola Luna. Linglangin mo na lahat. Huwag lang si Eliza! Matagal ko nang nilinlang ang puso niya. Maging ikaw. Huli ka na, Nathan. Akala mo ba patatakot kami sa inyo? Mas malakas pa kami sa inyo! Pinamaliit niyo pala kami, ha? Sige, patamaan mo ko. Ayan, tinamaan ka na. Masarap ba ang diniktik na bawang, ha? Walang hiya ka talaga. Ayaw mo talagang tumigil, Nathan. Pwes, papatayin ko na lang si Elisa para lahat tayo walang makikinabang. Isa pang hakbang ay sasaksakin ko puso ni Elisa. Wag! Huwag mo sasaktan si Eliza! Kuya, anong gagawin natin? Baka patayin niya si Ate Eliza eh! Magtiwala ka lang sa akin. May plano ako, Christian. Anong gagawin natin, kuya? Ganito, patamaan mo si Lola Luna gamit ang tirador mo. Magpapalit ako ng anyo bilang aswang para makuha ko si Eliza. Sige, kuya. Akasintayin ko ang mangkukulam na yan. Sa isang kisap mata, nakita ko ang pagbabagong anyo ni Kuya Nathan bilang aswang. Inayos kong pagkakahawak ko ng tirador at inasintang mukha ni Lola Luna. Nang sumenya si Kuya, ay agad kong binitiwan ang tirador ko. Sapul sa mukha si Lola Luna at mabilis naman niyang nakuha si Ate Elisa at nailayo sa matandang mangkukulam. Ang mata ko! Ang sakit ang mata ko! Eliza! Ligtas ka na! Humawag ka ng mabuti sa akin! Kuya! Dali mo siya dito! Walang hiya ka! Ibalik niyo si Elisa! Kailangan namin siya! Hindi ko yung gagawin! Ngayon, simula na ng laban natin. Kaya wag na kayong umatras! Anong tingin ninyo sa amin? Mahihina! Papatayin namin kayo! Lola Luna, kulamin mo silang lahat! Habang nakapikit si Lola Luna sa sakit, ay naagaw na ni Kuya Nathan si Ate Elisa at pinaupo malapit kay Tatay Manuel. Tumayo siya sa harapan nila Lola Luna.
Hinarap ko naman si Dahlia. Pareho kaming hinihingal. Matalim niya akong tiningnan. Pareho kaming nagpapakiramdaman kung sino ang unang susugod sa aming dalawa. Ilang sandali pa, tinira ko ito gamit ang tirador ko. Napaigik siya sa sakit kaya hindi ko tinigilan ang pagtira sa kanya. Napalingon ako nang bumagsak si Kuya Nathan. Hindi mo ako kaya, Nathan. Pero ganito na lang. Total, ayaw mo ibigay sa amin si Elisa. Bakit hindi ka na lang sumama sa amin? Hindi ako sasama sa inyo! Paano ko sabihin ko sa iyo na ikaw ang ama ng dinadala ni Elisa? Sasama ka na ba sa amin? Ano sabi niyo? Paano nangyari yun? Tama ho ba ang narinig ko, Lola Luna? Si Nathan ang ama ng dinadala ko. Oo, Iha. Nung gabing akala mo'y kasama mo si Tisoy, pinainom ka ng gamot ng kasintahan mo at ganun din si Nathan. Tama ka nang iniisip, Elisa. Kasabwat namin sa plano si Tisoy. Kaya nga, maaga siyang nagpaalam sa mundong ito. Baka kasi kumanta Tinakpan ang ilusyon ng gabing yon sa inyong dalawa. Hindi mo na matandaan, ano? Anong kapata mong gamitin kami, ha? Walang yaga! Kailangan namin ng lahing may dugong tao at aswang para malaman namin kung makakapaglakad ba siya sa ilalim ng araw. At kayong dalawa ni Elisa ang perpekto, Nathan. Isang halimaw na may pusong tao at isang normal na tao. Kapakasama nyo! Pinatay niyo pa ang kaibigan ko! Wala kayong awa! Dapat lang siyang mamatay. Aba, nakaramdam ba naman ng konsensya pagkatapos namin gamutin ang nanay niyang malapit na sanang mamatay? Ha! Walang utang na loob. Kaya ayun, pinatay siya ni Dahlia. Kawawang Tisoy. Ang sasama ninyo! Dapat sa inyo sa impyerno mapunta! Parang umikot ang mundo ko dahil sa lahat ng narinig ko. Tumingin ako kay Ate Elisa. Panay ang iyak niya. Si Kuya Nathan, nakatayo at kuyom ang mga kamao. Naglalagablab ang tingin niya kay Lola Luna na para bang hindi na ito sisikatan pa ng araw. Mabilis akong kumilos nang makita kong magpapalit ng anyo si Dahlia. Humaba ang mga kuko nito at nagsisimula na itong mag-anyong aswang. Kaya mabilis ko itong pinatamaan sa tiyan at bumagsak ito sa sahig. Hindi ako pag-aari! At lalong hindi ko hayaang lumaki sa kadiliman ng anak ko! Matigas ka rin pala, ha? Kailangan niyo pang gabitan ng orasyon para sumama kayo sa amin. Yun ang gagawin ko. Hindi mo kayang labanan ng dugo mong aswang. Wala ka nang matatakbuhan pa. Nathan, totoo ba? Tayo ang nagtatabi nung gabi na yon. Hindi ko alam, Eliza. Wala akong matandaan. Pero sumpa man, hindi akong pumatay kay Tisoy. Tama na ang daldalan ninyong dalawa dyan. Maglaban na tayo, Nathan. Kung matatalo kita, sasama kayo sa amin. At kung ako ang matatalo, patayin niyo agad ako. Huwag niyo akong kaawaan dahil ako hindi alam ang pakiramdam doon. Ano ba? Pwede ba't tumahimik ka na lang? Masyado ka madaldal eh. Kaya ikaw na lang ang uunahin ko para sumakabilang buhay ka na. Subukan mo, bata. Christian! Ang bawang! Nasa bulsa mo! Gawin mo bala para tirahin mo ang halimaw na yan! Ha? Oo nga no. Ito sa'yo ang halimaw ka! Bawang! Alisin mo yung bawang! Ayoko sa bawang! Oh! Ayaw mo ah! Hindi pwede! Bibigyan pa kita ng marami! Walang hiya kang bubuit ka! Wawasakin ko yung katawan mo! Sunod-sunod akong nagpapakawala ng bawang gamit ang tirador ko. Umaalingasaw ang amoy ng nasusunog na balat ni Dahlia, pero hindi ko siya tinigilan.
Binubuhos ko ang galit sa bawat tira ko. Ngunit mabilis itong nakagalaw at inatake ako gamit ang mahaba nitong dila. Tumama yun sa braso ko. Ngunit hindi ako nagpatalo. Sunod-sunod ko siyang pinaulanan ng bawang gamit ang tirador ko. Walang iya. Mamatay ka na! Pasamakan nila lang! Hindi! Ipapadalangin ko na lang ang kaluluwa mo! Kuya Nathan! Tutulungan na kitang tapusin si Lola Luna! Wala na siyang kakampi! Anong ginawa ninyo kay Dahlia? Kaya wala na si Dahlia. Wala ka ng kakampi. Ikaw ang isusunod ko! Hindi mo ako matatalo! Malakas ang kulam na gagawin ko sa inyo! Ha, mas malakas pa rin ako sa'yo! Mabilis na inatake ni Kuya Nathan si Lola Luna. Hindi ito makagalaw at panay lang ang iwas sa bawat atake niya. May binulong ito sa hangin na nakapagpahinto sa kanya sabay luhod. Namilipit sa sakit si Kuya Nathan. Akma ko siyang lalapitan nang umiling siya at pinipilit na tumayo. Nathan! Mag-ingat ka! Huwag mo hayaang gamitin ka na ulit! Wala kang laban sa ginawa kong kulam, Nathan! Kahit ano pa yung gamit mo, wala akong pakialam! Mamamatay ka ba rin? Isipin mo si Eliza, Nathan, at ang magiging anak niyo! Kailangan niyang mawala sa mundo para hindi masaktan ang mag-ina mo! Walang makakapigil sa pagsisimula ng bagong lahi! Wala! Kaya-kaya mo matandang makukulam na yan, Kuya Nathan! Magpakatatag ka! Para sa katahimikan ng mag-ina ko at ang buhay namin, kalabanan kita hanggang sa huling hininga ko! Sumigaw si Kuya Nathan at buong lakas na siluntok si Lola Luna. Tumilapo ng matanda sa isang puno. Kinuha niya ang isang kakaibang punyal na may ukit at mabilis na sinaksak sa puso ang matandang mangkukulam. Mabilis itong sumigaw. Ang bagong lahing ginawa ko! Hindi maaari! Hindi ka Diyos para gumawa ng sariling lahi. Wala kang karapatang gamitin ng aswang o mga tao para sa sarili mong kagustuhan. Makipagkita ka na kay Satanas! Babalik ako! Babalikan kita! Nanatili akong nakatayo, hawak pa rin ang tirador. Ilang sandali pa ay unti-unti nang nasusunog ang katawan ni Lola Luna. Sa wakas, natalo na namin sina Dahlia at Lola Luna. Lumapit ako kay Kuya Nathan. Nakayuko siya. Nanginginig ang mga kamay. Si Ate Eliza naman, hinawakan ng kanyang tiyan. Ang luhang kanina'y puno ng takot. Ngayon ay may pag-asa nang makikita. Bumalik na rin siya sa pagiging tao. Kuya, tapos na ang lahat. Ligtas na si Ate Eliza. At ang anak niyo, magiging mapayapa na rin ang buhay natin. Hindi ko din alam kung paano ako makakabawi sa kapatid mo, Christian. Ay, hindi mo kailangan bumawi, Nathan. Ang kailangan mo lang, tanindigan ako. Nathan, nakita ko ang pagiging mabuti mo sa amin, lalo na kay Eliza. Kahit may lahi ka mga aswang, isa ka pa rin taong may puso. Kaya botong-boto ko sa'yo para sa anak ko. Maraming salamat po, Tatay Manuel. Eliza, alam kong hindi natin ginusto ang mga nangyari. Gusto ko lang sabihin sa'yo na nahulog na talaga ang loob ko sa'yo. At masaya ako dahil nalaman kong ako ang ama ng pinabubuntis mo. Totoo, kaibigan ko si Tisoy. At sana mapatawad niya ako. Wala kang kasalanan, Nathan. Kaya wala kang dapat na ihingi ng tawad. Pasensya ka na rin sa mga pinagsasasabi ko. Nabilog ni Lola Luna ang ulo ko. Ayos lang yun. Yung mas mabuti pa, umuwi na tayo.
Mabuti na nga lang at makapit ang anak natin eh. At syempre, matapang ka rin ni Liza. Naging matatag ka. Ano ba, tama na yan. Umuwi na nga tayo. Naubos ka na yung dala kong bawang eh. Kailangan ko ng bagong supply. Ikaw talaga, Christian. Sige na, at umuwi na tayo. Inaantok na rin ako eh. Inaantok ka na? Teka, bubuhatin na lang kita. Para hindi ka mahirapan maglakad. Pwede ka rin naman matulog habang karga kita eh. Naku, wag na. Kaya ko pa namang maglakad eh. Uy, sigurado ka ha? Tumangulang si Ate Elisa kaya sa halip na buhatin, inalalayan na lang siya nito. Noong gabing yon, gumaan ang pakiramdam ko at alam kong masaya kaming lahat sa nangyari. Makalipas ang 2 buwan, pinahilot ni Kuya Nathan si Ate Elisa. Masayang masaya kaming lahat sa sinabi na nanghihilot, na isa ring kumadrona. Si Kuya ay nagsisimula ng pumorma kay ate, pero mukhang natotorpe siya sa kapatid ko. Narinig mo yun, mahal? Kambal ang anak natin. Salamat, Diyos ko. Maayos lang ang mga anak ko si Liza. Panginoon ko, hinihiling ko na sana maayos ang panganganak ng babaeng mahal ko sa aming kambal. Naku po, yan din ang panalangin ko, iyo. Grabe ang galing ah. Kambal agad ang anak nyo. Oh, kailan ka naman niya mamamanhikan, Nathan? Ay, kasi aalokin ko pa ng kasal si Eliza eh. Nakakahiya namang mamanhikan kung ayaw niya pala sa akin. Ayoko sa'yo? Sino naman may sabi, ha? Ate naman eh. Tinatakot mo naman si Kuya oh. Alam mo namang torpe siya eh. Shh, uy, huwag mo naman akong ibuking, ano ba? Eliza, gusto ko sanang bumuo ng pamilya kasama ka at ng mga anak natin. Pahig ka ba sa ganun? Oo naman. Mahal din naman kita, Nathan. Bubuo tayo ng pamilya kasama ang mga anak natin. Ikinasal nga sina Kuya Nathan at Ate Elisa. Masaya kami ni Tatay para sa kanila. Mabilis na lumipas ang panahon. Ngayon nga, 2 taong gulang na ang kambal. Minsan, ako ang nagbabantay sa kanila. Baba! Ang bilis niyang lumaki ah! Uy, Ellie, huwag mong ilayin ang buhok ni Leah. Hindi mo kalaban yan, uy! Hay nako, Christian. Para ko na ring tatay ng 2 yan. Hindi ba't sabi mo ayaw mo pa ng sariling pamilya kasi bata ka pa? Kaya, ayan, magbantay ka na lang sa mga pamangkin mo. Yan na nga sikreto, ate. Tagabantay lang ako ng mga cute kong pamangkin. Hindi ako napupuyat. Masaya pa akong kalaro sila. Di ba mga pamangkin? Bait-bait oh. Uy, Christian, baka gusto mo subukang magpalit ng lampin minsan. Lalo na pag dumudumi sila. Kakaibang banding yun sa mga pamangkin mo, promise yun. Ay, nako. Ayaw ko nang gawin yan, kuya. Mas okay na sa akin na magtimpla ng gatas, no? Kadiri kaya yun. Hoy, anong gatas-gatas? Huwag niyo laging pinapainom sa bote ang mga bata. Dapat pakainin niyo rin sila ng masustansyang pagkain para naman lumusog sila. Opo, tay. Kaya nga tinuturuan ko si Eliza na magtanim ng gulay eh. Para makakain naman tayo ng masustansyang pagkain. Oo nga, Tay. Tsaka kahit pagod ako, masaya din naman. Kasi kasama kong mahal ko. Ay, ganun nga siguro talaga ang buhay, no? Masaya kapag kasama mo taong nagmamahal sa'yo. Isang gabi, bilog na bilog ang buwan. Umalis sina Ate Elisa at Kuya Nathan. Ako munang nagbantay kina Ellie at Leah. Kasama ko si Tatay na nagluluto sa kusina. Kalaro ko mga bata nang magulat ako sa nakita. Tay! Tay! Halika mo muna! Si Naelit Leo! Tingnan mo! Naku po, Diyos ko! Ang mga apo ko! Tay! Parang silang mga ibon! Naku po naman na nilang pagiging aswang ni Kuya Nathan! Ay, naku talagang ang anak sila ni Nathan. Kahit ano pa sila, tanggap na tanggap ko pa rin sila, anak.
Oo naman, tay. Pamangkin ko kaya mga bubut na yan. Nagulat lang talaga ako dahil bata pa sila eh. Tapos kaya na agad nila magpalit ng anyo bilang aswang. Paano kaya nangyari yun, no? Siguro kasi kabilugan ng buwan ngayon. Kaya siguro nagpalit sila ng anyo. Naku, mukhang matatalino ang mga apo kong to ah. Lia. Di man ako marunong lumipad kagaya ni Ellie pero nakikipaglaro pa rin ako sa inyo ah. Siya, maglaro na kayo dyan. Tatapusin ko na muna yung ginagawa ko para makakain na tayo. Sige ho, tay. Lalaruin ko muna itong mga batang to. Panigurado magugulat sina Ate Eliza at Kuya Nathan pag nakita nila ng bagong anyo yung mga kambal nila. Pagdating ni na Ate Eliza at Kuya Nathan, nanlaki ang mga mata nila sa nakita. Ang gulat nila'y napalitan ng paghanga at pagmamahal. Unti-unti silang lumapit sabay niyakap sina Ellie at Lia kahit may pakpak ang mga bata. Simula noon, namuhay kami ng normal. Tinuturuan namin ng mga pamangkin ko ng mabuting asal para maging katulad sila ng kanilang ama. Sa kabila ng pagiging aswang nila, ang mahalaga, pamilya pa rin kami. Maraming salamat sa pakikinig ninyo sa aking naging karanasan. Muli, ako po si Christian at ito ang aking kwento.